Ito si Auntie Inda, taga San Lorenzo. Tiya ko at teacher ko sa Masinloc Central School noong grade 5 ako. Madalas ko siyang nakikitang nagdadaan sa tapat ng bahay namin at kada isang linggo, 1 o 2 beses ko siyang napapadaan na may daladalang bayong. Naka-tricycle, pero kung minsan, naglalakad lang sa init ng araw o ng ulan. Noong una, akala ko sa anak lang niya siya pumapasyal. Nagulat ako nung sabihin ng nanay ko na madalas na daw siyang pumunta sa bundok. Iniisip ko, diyan sa malapit-lapit lang. Hindi ko alam sa lugar pala ng pinandakpan. Ang akala ko lang inaayos lang niya ang lupang pag-aari niya upang ito ay matamnan. Kinalaunan, nalaman ko mula mismo sa kanyang bibig ang di karaniwang pangarap na inaasam-asam. Pangarap na hindi para sa sarili kundi para sa mga ilang pamilyang tila na pag-iwanan ng ating lipunan. Mga batang araw-araw ay nagtitiyagang maglakad ng 3 kilometro makarating lamang sa paaralan. Sa bawat pahina ng aking kwento, mga larawan ng mga tao, mga pamilya na mismong nakausap ko at nakapanayam ko. At nakita ko kung paano mamuhay sa nasabing sitio. Bonus na lang sa lakad kung ito ang napakagandang tanawin at mga bundok na nagpapalapit lalo sa puso ng isang dating guro. Tara, mamasyal tayo. Nagpasama ako sa pinsan kong si Kuya Boboy para samahan si Auntie Inda sa sityong tinutukoy niya. Hilig ko rin kasing mamasyal sa mga ganitong lugar. Ngunit sa lakad na ito, may malaking tanong ako sa aking sarili. Dahil sa edad niyang mahigit 60 na at retirado na, dapat nagre-relax na lang siya at naglilibang sa buhay niya, di ba? Yun din kasi ang ipinagtataka ng mga taong nakausap ko dito sa aming baryo. Ang iba pa nga nag-aalala sa kalusugan at pangangatawan niya. Pero aaminin ko sa mga kwento at pangarap niya, humanga na ako. Kaya naisip ko na makita mismo ang lugar na mahal para sa kanya. Ito ang daang tinatahak niya sa pagpunta. Madulas kapag tag-ulan at pwede siyang madapa o mapilayan kapag nagkamali sa pag-apak. Napuna yata niyang mabilis ako sa paglakad ko. Pero lumalaylay ang dila dahil sa pagkakakapos ng paghinga. Kaya sinabihan niya ako na hindi mo kailangang madaliin ang paglakad mo. I-enjoy mo ang ganda ng kalikasang nakikita mo. At hindi mo mamamalayan, nandoon na tayo. Ito ang kanyang mahiwagang bayong. Mula sa kanyang maliit na pensyon na natatanggap niya buhat sa nasirang asawa, binabawasan pa niya ito upang ibili ng ilang pirasong kape, asukal, sardinas, at mga noodles na ipinamamahagi niya sa ilang pamilyang dinadalaw niya sa tuwing umaakyat siya sa pinandakpan. Tinanong ko ngayon kung magkano ang pensyon niya. Tumataginting na 2,700 pesos. At ayon sa kanya, wala na rin siyang nakuhang pensyon mula sa pagtuturo niya dahil nakuha na niya ito nung unang nagretiro siya. Nanlaki ang aking mata at nailing sa sinabi niya. Nakakatuwa naman siya.